So okay mga paps, ngayong araw pala pag-usapan natin yung code na C1253 or yung pump motor relay, okay? So ito kasi mga paps, meron akong in-scan, scan at delete. Ang kotse ng customer ko ay Lexus LS460 2010. So bali ang concern ng customer ko ay intermittent na ABS indicator, okay? So bali, ang nangyayari kasi, yung sasakyan niya, kapag natambak o natenga ng ilang araw, lalabas yung ABS indicator. Ngayon, akala ko sensor lang may problema. Pero, napapalta na pala niya ng pyesa yon, okay? So, bali, ang pinalit ng pyesa, technician talaga, mekaniko talaga nagpalit, pinalitan ng buong brake actuator assembly, okay? Papaliwanag ko lang to mga babsa, kasi, pakita ko So okay mga paps, ito na muna yung sample ko. Pasensya na kasi hindi ko na videohan yung unit ni sir kasi nagmamadali siya. So, nakita niya, yan yung tinatawag na brake actuator. Yan, yung buong assembly na yan. Pero dito sa Lexus, meron niyang tinatawag na brake accumulator, okay? Kumbaga, hindi lang yan ang nakakabit, merong nakalagay dyan na motor pump. So okay mga paps, yung ABS module or yung brake actuator ng Lexus LS460, malaki siya. Hindi lang makikita nyo yung pinaka-brake actuator or yung ABS module, may nakakonect din doon na pump motor. Okay? Tapos sa pump motor yun, may nakakonect din doon na relay block. Kumbaga meron siyang sariling circuit mga paps. Okay? Hindi lang yung pinaka-brake actuator nyo, yung ABS module niya. Kapag may problema kayong gano'n na C1253, ang unang yung i-check mga paps, syempre, yung pinaka-wire harness saka yung mga connector. Basic naman yung kahit sa iba i-check yun. Tignan nyo, baka mamaya may sira o may nag-loose. Kapag okay naman yon, ang susunod nyo i-check mga paps, yung pinaka-circuit niya at saka yung relay niya. Merong relay block yan mga paps, yun ang i-check nyo. So kapag na-check nyo na yon, yung connector saka yung relay block, okay, all goods naman, malaki ang posibilidad na ang problema nun ay nasa pump motor na mga paps. Okay? So sa case nung customer ko, ang ginawa niya, pinalitan na yung buong assembly. Nung kapapalit lang, kinontak na ako para i-delete yung code. So nung na-delete ko, hindi na siya nag-message sa akin. So ibig sabihin nun, all goods na yan mga paps. Kasi minsan kasi kapag merong issue, na-delete ko tapos bumalik, mini-message pa nila ako tinatanong ko ano yung mga dapat gawin. So yun lang yung masasabi ko. Kapag nakakuha kayo ng C1253 na pump motor relay, particular dito sa Lexus LS460, ang check nyo yung wire harness, saka yung connector, tapos yung brake accumulator na pump motor, yung motor circuit mismo, at saka yung motor relay. Okay? Meron yung relay block. Check nyo yun. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano, nakatulong to, nagkaroon kayo ng idea kung anong gagawin nyo kapag nagkaroon kayo ng problema na C1253 or yung pump motor relay, particular dito sa Lexus, okay? So ipapakita ko sa inyo paano ko in-scan at dinelete yung code para dito sa Lexus. So paano mga paps, maraming salamat sa inyo. Lexus. Pero nakita ko naman kasi may Lexus na option naman dito Saka may isa pa akong scanner kung sakali Nasa may OBD2 pareho lang. Pareho lang naman yan. Ano yung check engine ito? Hindi siya check engine. ABS. ABS. So napalitan na to, no? Oo, napalitan na. Okay. So na-track na nila kung anong location ABS na napalitan na ng ABS module. Module mismo. Module na. Sige. Kuryente minsan, lalo na intermittent yung bato ng kuryente. So, nangyayari, pagka matagal hindi ginagamit, doon lumalabas. Ito sir yung nakuha ko, C1253. Yeah, tama. Yan. Gagawin ko, i-delete ko. Try ko i-delete. Ayan, wala na. Ayan sir, para makasigurado lang tayo, pwedeng patayin ko. Patayin, start. Okay. Para lang makasigurado. Wala na. I-read natin. Read fault. O DTC.